So bali magbubukas na po tayo ng ating apoy. Simulan na po natin yung paggigisa. Ayan. Simpleng ano lang, simpleng luto lang po ay gagawin natin. Okay, kapag mainit na po, lagyan na po tayo ng mantika. Yan. So para magisa na po natin, masutay na po natin yung ating mga bawang at sibuyas. So maglalagay po ako ng karagdagang butter para po mas malasa. Maglalagay po ako ng at pagkatapos po niya, so igisa na po natin yung bawang at saka sibuyas. Bawang na po at saka sibuyas yung ginamit ko dito. So talagang igigisa lang po na talaga natin siya. So antayin po natin na mag golden brown, saka natin nilalagay po yung ating kalabasa. So ito na po, nag golden brown na po yung ating bawang mabango na. Huwag na po natin pakasunugin, ilagay po natin yung kalabasa. Ayan. Okay, so pagka na-cook na po yung kalabasa, idagdag po natin yung sitaw. Kasama din po natin yung sa gisa. Tapos pag na-cook na po itong sitaw, ilalagay na rin po natin yung hipon. Ang purpose po natin is para hindi po madurog yung hipon bago pa po maluto yung gulay. Yung sabi ng anak ko, ang bango. So okay po, pagka na-cook na po yung sitaw, saka po natin ilalagay itong hipon. Yun. Kasi ito po, hindi na po natin pagtatakpan, gawa nga po na madudurog po yung gulay pag tinakpan natin ito. So, dapat bago pa po natin ilagay yung hipon, half cook na po yung gulay. So literal na gisa lang po kasi talaga to. Okay, sa puntong ito, dito na po tayo maglalagay ng ating pampalasa. So, ginisa mix po muna. Ginisa mix yung ginamit natin. So, konti lang ilagay natin. Kadagdag tayo ng asin. Konti lang po, hindi masyadong mahalat. Tapos, paminta. Lagay tayo ng paminta. Gabi-gabihan natin yung paminta. Okay. So bago natin ilagay yung patis, haluin po muna natin yan. Okay, pag nahalo na po natin ng maayos, saka po natin ilagay yung patis. Konti lang yan. Yan. So tansyain nyo lang muna kasi mas mahirap po na magdagdag kaysa naman magbawas pag may sabaw na. So dito po, maglalagay na po tayo ng sabaw. So maglalagay tayo ng sabaw. Ang gamit po natin dito ay yung mainit na tubig. Ay, sorry, natapon. So ganyan lang po. So kunting sabaw lang para tamang may mahigop lang po yung mga anakis natin pagka kumakain na po. So yun. Ayan, okay na po yan. So, okay po, after mga 7 minutes, ito na po yung itsura niyan. So hindi po natin ito tinakpan para hindi po madurog yung gulay. So luto na po yan, tapos natikpan na rin po natin to, okay na po yung lasa. Bago po natin ilagay yung alugbate. So yun po yung alugbate natin. So ito madali na po kasi maluto to. Sabayin na rin po natin yung yung saluyot. So marami po talaga yan. Sustansya po kasi yan. Kaya dapat marami po siya. So dito, haluin na po natin bago. Pailalim na po natin itong mga dahon na to. Then pakuluan lang po natin ito ng mga 3 minuto lang.
Kasi luto na po to. Okay na po lahat nito. So, pakukuluan lang po natin mga 3 minuto. Okay po, after 3 minutes, ito na po yung itsura niya. Ayan. So, ayan. Luto na po. Patayin na po natin yung apoy. Okay. So, yun. Ulam na po siya. Panangalian na po yan. Ayun, panalo. So, pwede nyo po subukan sa inyo. Malay nyo po, magustuhan nyo yung lasa. Magustuhan nyo yung luto. Tsaka budget meal lang po yan siya. Salamat po.